Ayan mga ka-crypto, marami sa atin ang nakakaranas ng matinding frustration. Tinitignan natin ang presyo ng XRP at parang ayaw nitong gumalaw pa itaas kahit na sunod-sunod ang magagandang balita sa industriya. Habang ang ibang tokens ay pumupunta na sa bagong highs, si XRP ay nananatiling nakakulong sa isang range. Pero may mga impormasyong lumalabas ngayon na nagbibigay ng ibang perspektibo. Ayon po sa pagsusuri ng analyst na si Bull Runners, ang nakikita nating presyo sa public market ay maaring hindi ang buong katotohanan. Sinasabing may malaking hidden accumulation na nangyayari sa likod ng mga curtains o kortina at may mga pwersa na posibleng nagpapatagal sa pagpasa ng mahalagang batas para lamang makapag-ipon pa ang mga dambuhala. Kaya pag-uusapan po natin ang lahat ng ito ngayon. Bakit nga ba bumababa ang supply ng XRP sa mga exchanges? Ang unang mahalagang point na tinalakay po ni Bull Runners dito ay ang pagkaubos ni XRP sa mga exchanges. Sa loob ng nakaraang isang taon, ang dami ni XRP na available sa mga public exchanges ay bumagsak mula sa halos 4 na bilyong tokens hanggang sa nasa 1.6 billion na lamang ngayon. Ito ang itinuturing na pinakamababang level sa loob ng 7 taon. Sa aking opinyon mga ka-crypto, isipin po ninyo ito ng maigi. Sa basic economics, kapag mababa po ang supply at mataas ang demand, dapat tumataas po ang presyo. Pero bakit hindi natin nakikita ang epekto sa presyo ni XRP? Dito po pumapasok ang kaisipan na ang mga assets ay hindi na lang basta nandoon sa exchange para i-trade. Ang mga investors, lalo na ang mga institutional buyers, ay nililipat ang kanilang mga holdings sa cold storage o sa mga custodial wallets. Para sa akin, ito ay isang malakas na sign na ang mga taong may hawak ng malalaking volume ay hindi nagpaplanong mag-dump o magbenta agad. Sila ay nag-hold para sa mas mahabang panahon. Ang pagbaba po ng exchange supply ay isa sa pinaka-reliable o maaasahan na indicator na ang selling pressure ay unti-unti nang nauubos, kahit pa pilit itong itinatago ng kasalukuyang chart movement. Ngayon ay institutional ETFs at ang nawawalang XRP. Nasaan napunta ang mga ito? Nakakagulat na habang bumababa ang supply sa mga exchanges, ang demand mula sa mga XRP exchange traded funds or mga ETFs sa Amerika ay patuloy na lumalakas. Ang mga ETF na ito ay kolektibong humahawak na ngayon ng mahigit 900 million XRP. Hindi pa kasama riyan ang mga whales o yung mga individual at entities na nag-ipon ng karagdagang 1.5 billion na additional tokens sa loob lamang ng 6 na buwan. Sa aking opinyon, kung susumahin natin ang numbers, ito ang bilyong-bilyong XRP na kinuha mula sa sirkulasyon. Ang tanong po ni Bull Runners ay napaka-importante. Kung ang supply ay nauubos at ang demand ay nandyan, bakit hindi tayo makakita ng explosive move or pasabog na galaw? Sa palagay ko, ang market ay sadyang dinadampen o pinipigilan. Ang mga institution ay hindi po bumibili sa paraan na makikita natin sa public order books dahil ayaw nilang magkaroon ng price spike habang sila ay nag-accumulate. Gusto nilang makuha ang pinakamaraming XRP sa pinakamababang presyo hanggat maaari.
Para sa akin, para sa atin, ang lesson dito ay huwag pong magpadala sa emosyon. Ang price action na nakikita natin ay maaaring isang diversion lamang para paglaruan ang ating pasensya. Ngayon, ano nga ba ang dark pools at bakit sila mahalaga? Dito tayo sa kontrobersyal na bahagi. Yan ang tinatawag na dark pools. Ang teorya ay ang mga malalaking institutional na investors ay hindi bumibili sa mga public exchanges gaya po ni Binance o Coinbase. Sa halip, gumagamit sila ng mga private trading venues na tinatawag na dark pools. Dito, ang mga malalaking transaction ay nangyayari ng hindi nakikita ng publiko sa order book. Kaya walang direct impact sa presyo habang nagaganap ang bintahan. Sa aking opinyon, maraming tao ang natatakot sa salitang dark pool dahil iniisip nila na ito ay illegal. Sa katotohanan, ito ay normal na bahagi ng institutional finance para sa malalaking order. Pero ang point po ni bull runners ay may punto. Kung ang bilyong-bilyong XRP ay nililipat sa ganitong paraan, ang nakikita nating chart sa screen ay parang isang dummy data lamang. Hindi nito rini-reflect ang totoong appetite ng mga players. Kaya para sa akin, ito ang nagpapaliwanag kung bakit disconnected ang fundamental development at ang price performance. Ang mga institution ay abala sa kanilang ginagawa sa private habang ang mga retail traders naman ay nalilito sa kung bakit flat ang performance. Ito po ay isang laro ng information asymmetry. Ngayon ay pinapatagal ba ang Clarity Act para makapag-ipon sila? Isa sa pinakamabigat na claim ni bull runners ay tungkol po sa Clarity Act. Ang batas na ito ay naglalayong bigyan ng legal clarity ang status ni XRP sa US. Sinasabi na ang mga pension funds at sovereign wealth funds ay hindi papasok hanggat walang linaw sa batas. Ang argument ni bull runners ay maaaring may mga malalaking banking interest na nagpapatagal sa prosesong ito para mas mahaba ang oras nila na makapag-accumulate sa mababang presyo. Sa aking opinyon, ang legislative process sa Amerika ay kilala sa pagiging mabagal at politically charged. May mga pagkakataon na ang mga malalaking banking entities tulad ng nabanggit na mga komento ng mga bank CEOs noon ay hindi masyadong pabor sa pag-adapt ng digital assets dahil baka ma-disrupt ang kanilang traditional na negosyo. Bagamat walang ebidensya ang isang conspiracy, ang timing ng pag-abante ng batas ay sadyang kahina-hinala. Para sa akin, ito ay isang klasikong case o kaso ng regulatory delay. Kapag ang Clarity Act ay tuluyan ng naipasa, ang floodgates ay bubukas. Ang mga institution na nag-iipon ngayon sa dilim ay magkakaroon na ng green light para i-promote ang asset sa publiko. At doon natin makikita ang totoong appreciation ng presyo. Ang paghihintay ay hindi po madali. Pero ang evidence na ang mga big money ay nakaposisyon na at ito ay napakalinaw. Ngayon, dapat ba tayong maniwala sa posibleng supply shock? Pag-usapan natin ang kabilang panig. Sinasabi ng ibang mga eksperto, gaya ni Attorney Bill Morgan, na marami pa ring XRP na available sa market. Nasa 15 billion tokens pa raw ang active sa trading.
Hindi rin natin dapat kalimutan na si XRP ay madalas pa ring gumalaw base sa kung ano ang galaw ni Bitcoin. Sa aking opinyon, tama po ang pag-iingat ni bull runners dito. Hindi natin dapat asahan ang guaranteed na supply shock sa isang iglap. Ang market ay komplikado. Bagamat bumaba ang supply sa mga exchanges, hindi ibig sabihin nito ay magkakaroon tayo ng moonshot bukas o sa susunod na linggo. Ang mahalagang takeaway dito ay ang trend. Ang trend ng exchange balance ay pababa, habang ang trend ng institutional accumulation ay pataas. Ito ay isang bullish divergence sa mahabang panahon. Huwag tayong mahulog sa get-rich-quick mentality. Ang nangyayari ngayon ay isang long-term positioning. Ang mga institution ay nag-a-adjust sa isang bagong financial reality. At ang Clarity Act ang magiging catalyst. Kaya masasabi ko po ay mag-focus po tayo sa long-term data at huwag pong magpa-distract sa daily volatility na binuo para lang iligaw ang mga retail investors. O tayo po yan. Ang ebidensya ay nandyan na. Kailangan lang nating magkaroon ng disiplina para makita ang malaking picture. Ngayon ay ayan, sa kabuuan, ang mensahe po rito ay malinaw. Huwag pong basta-basta maniniwala sa price action na nakikita natin sa ating mga monitor. Ang market ay mas malalim kaysa sa surface level na datos. Mayroong mga malalaking institution na tahimik na nag-iipon at may mga legislative developments na pwedeng magpabago sa laro. Ang pinakamahalagang gawin natin ngayon ay ang pag-monitor sa tatlong bagay. Una ay ang exchange supply. Pangalawa ay ang institutional activity. At ang pangatlo ay ang usapin sa Clarity Act. Huwag po tayong magpadala sa takot o sa FOMO o fear of missing out. Ang lahat ng ebidensya na inilatag ni bull runners dito ay nagpapakita na ang mga smart money ay nakaposisyon na para sa hinaharap. Ang ating trabaho ay manatiling updated at magdesisyon base sa ating sariling research. Ang pagpasa po ng batas o ang pagbawas ng supply ay mga macro factors na hindi agad nakikita ang epekto. Pero kapag dumating ang tamang panahon, ang mga taong handa ang makikinabang. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.